Tingnan nyo naman kung saan na tayo ngayon. Bumabagsak ang sales natin. Walang saysay ang mga advertisements. At halos wala tayong presence sa social media. You see? Napag-iwanan na tayo ng mga rival companies natin. Lahat sila nag-innovate. At hindi tayo pwedeng magpaiwan sa ganito. Kaya I want a drastic change. Dahil napag-iwanan na talaga tayo ng tuluyan. These numbers are unacceptable. Ma'am, sorry ho, excuse me po, delivery lang po. Pasign lang po sana ako nito. Pag-interrupt ni Hudson sa meeting ng kanyang boss at sabay abot ng papel at ballpen para papirma. Can you wait? Hindi mo ba nakikita nasa kalagitnaan pa kami ng meeting namin? Napakawalang modo mo naman. Pasensya na po ma'am, pero kanina ko po kasi kayo naririnig sa labas. Ma'am, magsasuggest lang po sana ako. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Bumaba ka na dyan sa kinauupuan mo. Harapin mo kaming lahat. Ikaw ang nagpapakasasa sa yaman. Samantalang kami, kukuhanan mo pa ng pagkakakitaan. Anong gagawin namin sa mga pamilya namin? Paggugutuman namin? Pag-aaralin mo ba mga anak namin? Nagkumpulan ng mga tao sa labas ng isang kilalang building sa Pasig. Nag-rally sila dahil ang ilan sa kanila ay inabisuhan na mawawalan daw ng trabaho. Ito lamang inaasahan ng ilan para mabuhay ang kanilang mga pamilya at mapag-aral ang kanilang mga anak. Laking pasakit kapag sila ay basta-basta na lamang tatanggalin at wala man lang paabiso. Nagsidatingan rin ang mga reporter sa labas ng building na yon. Kabilaan na rin ang nagva-vlog ng kasalukuyang pag-rally ng mga empleyado ng Castillo Construction Company. A news anchor interviewed one of the rallyists. Sir, pwede po ba kayong ma-interview saglit? Opo, ma'am. Opo, mas mabuti po. Sagot ni Mang Lando. Sir, ano po bang trabaho ninyo sa Castillo Construction Company? Tanong ng newscaster. Bale sa construction po ako, ma'am. Steelman po ang posisyon ko sa aming grupo. Sagot naman ni Mang Lando. Bakit po kayo nagrarally, sir? Ano po bang gusto niyong ipaabot sa inyong mga amo? Tanong ng newscaster. Gusto ko lang po ipaabot sa amo namin na maging makatarungan naman po kayo. 3 taon po ang kontrata namin sa kumpanya ninyo. Hindi pa po kami nakaka2 taon, ma'am, aalisin niya na kami. Nag-aaral pa po ang mga anak namin. Ito lang po inaasahan ng pamilya ko tapos bigla na lang kaming paaalisin. Ni wala man lang abiso. Matagal na po kami sa kumpanya nila. Simula pa nung tatay pa niya nagmamanage ng negosyo nila, nandito na po kami. Tapos nung siya na ho nag-take over, bigla-bigla na lang ho mag-aalis sa mga tauhan. Hindi naman ho ata makatarungan yun, ma'am. Huwag naman ho puro paganda lang. Gamitin naman ho sana ninyo ang utak ninyo dahil alam po namin na maraming project na dumarating. Bakit niyo po kami tatanggalan ng trabaho? Makonsensya naman po kayo. Liv Castillo, the new CEO of the company, was watching the news while Mang Mando was being interviewed live on national TV. She was so furious that someone had raised a complaint against her leadership sa kumpanya. Bakit siya magko-complain? Kailangan ko ng palitan tong mga taong to, no? Dahil nalulugi kami. They are old and rotten. Hindi na sila masyadong efficient sa kumpanya. I am up to raising our family business and to rule over the businesses sa bansa. Hi, this old man. A phone call disturbed Liv while she was watching the news. It was Edgar Regacho, one of the board members ng kanilang kumpanya. Hello, Liv? Bati ni Edgar. Yes po? Are you watching the news right now? Yes po. Liv, I told you. Changing our workers with the younger ones wouldn't help. Mapapahiya lang ang kumpanya natin.
I have seen this coming, Sir Edward, but don't worry. I can handle this. You should handle this, Liv. Our company has been of help to these people for quite a long time already. At tama sila. Hindi naman talaga makatarungan ng decisions mo, Liv. I said, I know what I'm doing, Sir Edward. As the vice president of our company, I suggest that we have a meeting together with the board tomorrow. Let's not make this dilemma longer. Bigyan na natin ng solusyon tong pinasok mo. Tugon pa ni Edgar. Okay, sir, relax. Tomorrow, I will let my secretary inform everyone that we will have an emergency meeting first thing in the morning. Okay na ba, Sir Edgar? Sarcastic niyang tanong. Sa sentro ng Makati, nagaganap ang isang matinding brainstorming session sa opisina ni Liv. Liv is known to be the walang inuurungang challenge kind of woman. She is a woman of strength and great leadership. Si Liv ay hindi tumatanggap ng kahit anong kahinaan. Kasama niya si Angeline, ang kanyang masipag na sekretarya na laging nakasuporta sa kanyang mga ambisyon. Nagsisimula na nga maging kritikal ang estado ng kanilang kumpanya. For a couple of months ay hindi na ito kumikita ng maayos. Liv has been doing everything she could to sort out why their company is losing its spark in the market. There has to be a solution to it. She has a very short time to fix everything. Mga investor na nag-aalala na at kailangan na nila ng solusyon. Naglalakad-lakad sa paligid habang nagsasalita si Liv. Angeline, kailangan na natin gumawa ng move. Ay, hindi pwedeng patagilid na lang tayo. I think I need someone. I mean, don't get me wrong, Angeline, ha? But you know, I think I really need someone na makakatulong sa atin. At kailangan mabilis. Nagmamasid naman si Angeline sa mga dokumento habang nagpapaliwanag. Oo, Ma'am Liv. Sa totoo lang, kulang talaga tayo sa manpower, ma'am. And ano, diba? Sabi nga nila, 2 heads are better than 1. Ma'am, bakit hindi na lang kaya natin i-consult si Sir Edgar? Wala naman na ako makitang kahit isa na pasok sa mga qualifications eh. Naggit-git naman at punong-puno ng determinasyon na sumagot si Liv. Hindi pwede yan, Angeline. And hindi rin pwede si Edgar. He's old and his ideas are kind of obsolete. Parang need natin ng mas fresh. Kailangan nating maghanap pa, Angie. Hindi pwedeng titigil na lang tayo just because we couldn't find any at the moment. We can do this, Angie. There's a way. Pero Ma'am Liv, wala na talaga tayong mahanap eh. Ang hirap din kasi kailangan din nating i-consider ang oras. Baka kailanganin na natin mag-decide sa mga applicant na hindi masyadong pasok sa criteria natin or ang pinakamabilis is to involve the investors in this. Mas matatanda na sila, ma'am eh. Hopefully alam na nila how to troubleshoot all this. Nag-isip naman ng mabilis si Liv pagkatapos ay nagtanong. Do you remember anyone from our previous businesses? Baka may mga tao tayo doon na pwede nating kunin to help us rebuild our company? Nagmamasid naman si Angeline. Medyo nagsalita. Pwede. I think I remember some, ma'am. Pero hindi ko sure kung saan sila hahagilapin and also, ma'am, kailangan nating ma-negotiate sa kanila at i-convince sila to be employed sa atin muli. Pumapayag naman si Liv ngunit may halong pangangamba. Oo nga no? Medyo doubtful ako. Actually, Angge, we have to risk something to gain something. We need fresh and new perspective para sa mga projects and sa sitwasyon nating to. Nag-alok naman si Angeline ng solusyon. Paano po kung tawagan natin ng ilang dating consultants natin? Baka may makatulong sa atin sa paghahanap ng mga bagong project director natin, ma'am. Magandang ideya yan, Angeline. Tara, simulan natin agad. Malapit na ang next board meeting. We have to show our shareholders that they can still trust us despite the figures they are seeing. We have to build their trust. Hindi tayo pwedeng magpatalo sa oras, Angge. Call them agad and let's see who will come and give me a brilliant idea.
Nagbigay naman ng assurance si Angeline. Yes ma'am, ako na bahala sa pagtawag at sa pagsasaayos ng mga meeting. Tutulong po ako sa paghahanap ng tamang tao para sa kumpanya natin. Sagot naman ni Angeline. Salamat Angeline. Kailangan nating ipakita sa mga investor na kaya nating solusyonan ng problemang to. Na hindi tayo papayag na mawala ang tiwala nila sa atin. Sagot pa ni Liv. Kaya natin to ma'am Liv. Magtutulungan tayo para sa ikabubuti ng kumpanya. Sabi pa ni Angeline. Oo Angeline, magtutulungan tayo at mag-iisip ng paraan. I'm making for success Angge. Alam mo, hungry ako sa mga ganyan palagi. Hindi ako tumatanggap ng pagkatalo. Alam mo yan. Tiwala lang Ma'am Liv, magkakaroon tayo ng magandang solusyon para sa lahat. Tama ka. That's what I like about you, Angge. You're a good source of strength sa mga ganitong panahon. I like that we click in what we do. I like that you're hungry for excellence as well. Oo naman, ma'am. Always ready ako para sa ikauunlad ng kumpanya natin. Isipin mo, ma'am, kung uunlad, edi additional sahod yun para sa akin. Kaya siguro nakuha ko na rin po sa inyo yung determinasyon na yun eh. Sa gitna ng gabi, sa opisina ng kumpanya, nag-uumpisa ng kumilos si Liv at Angeline. Liv and Angeline were ready to make everything possible para sa ikabubuti ng kanilang kumpanya. Ayaw din ni Liv ng issue sa media, kaya binibilisan niya rin ang pag-aasikaso sa welfare ng mga manggagawa niya. Liv's determination was so contagious na lahat ng staff niya ay willing pa nga mag-overtime para lang magawa ang dapat gawin at para mapabilis din ang pag-establish ng mga task na dapat tapusin. Days and weeks have passed pero hindi rin talaga nakahanap ng magiging katulong si Liv sa pagtataguyod ng kumpanya. She needs brilliant brains to work with her, but she cannot keep on knocking sa mga matatanda sa kanilang kumpanya dahil iba din naman ang pamamalakad nila noon at iba na rin ang panahon ngayon. Hanggang sa dumating na nga ang board meeting ng kanilang kumpanya. The board meeting took place without a further solution sa problema ng kanilang construction firm. Liv called for a meeting. Everyone should be there. From the planning committee, engineering works, masonry down to the lowest level of the workforce. Pinatawag silang lahat ni Liv. Early next morning, maaga pang tinungo ni Liv ang kanyang opisina para sa kanilang emergency meeting. Kahit confronted by different kinds of challenges, Liv came fierce and strong. Hindi makikita sa kanyang mukha at pag-aalinlangan. She was ready to conquer the doubts and apprehensions of her investors. The meeting took place in a boardroom. Napuno ng tensyon ang boardroom habang unti-unting napupuno ang silid. Nagkaroon ng marahang bulong-bulungan ng ilan sa mga board members na tuluyang dumagdag sa tensyon ng buong kwarto. Bumagsak ang sales sa mga nakaraang buwan at ang presence ng kumpanya sa mga advertisements at social media ay naglaho na lamang. Tila ba walang impact sa kung sino man ang makakapanood. Ang mga building models nila ay napaka-conventional. Walang gaanong substance sa mga design. Hindi eco-friendly at alam ni Liv na kailangan nila ng isang malupit na pagbabago upang muling makuha ang kanilang lugar sa competitive na industry ng construction. E tingnan niyo naman kung saan tayo ngayon. Bumabagsak ang sales natin. Walang saysay ang mga advertisements. At halos wala tayong presence sa social media. You see, iniwan na tayo ng mga rival companies. Lahat sila nag-innovate. Hindi tayo pwedeng magpaiwan sa ganito. Kaya nga I want a drastic change dahil wala na nga eh. Napag-iwanan na tayo. She gestures towards the projections on the screen. These numbers on the chart are unacceptable. Ginagamit na natin ang mga parehong estratehiya sa marketing sa loob ng ilang taon, Liv. Baka oras na para mag-refresh. Suggestion naman ni Romy, ang bagong hire nila na project design. Refresh lang? Kailangan natin ng mas malalim na pagbabago. Our ideas are really old and the projects hindi na kumikita katulad ng dati.
We are not moving. We became obsolete in our own field of expertise. You know why? Because we love the average. We don't explore. Agitated na sagot ni Liv. Baka naman dapat pag-aralan natin ang bagong partnerships o mga innovative na teknolohiya. Sagot naman ni Wilfred. Yes, kailangan talaga natin ng innovation. Kailangan natin ng mga projects na hindi lamang magpapakita ng ating galing kundi magdudulot ng malaking kita. Gusto ko ng mga high-impact, high-income generating projects sa lamesa bago matapos ang quarter na ito. Sabi ni Liv. Liv, paano naman ang ating budget constraints? Ayoko marinig ang mga constraints. Gusto ko ng solusyon. Kailangan natin gamitin ang ating mga lakas. Hanapin ang mga bagong pagkakataon. At muling ma-dominate ang market. We always have constraints kung takot tayo ng change. Part of the change that we will be doing requires budget. But that is why we need to do a leap of faith in this. Pero napaka-risky niyan, Liv. Ilang buwan na tayong nalulugi and getting a lot more budget this time might leave us all bankrupt. Hindi ba? Tanong ni Edgar. Exactly, Sir Edgar. That is why we need to risk kasi nalulugi na tayo. Hindi naman pwedeng malunod at mag-disappear na lang ang kumpanya natin. Liv responded. Isa pa itong mga nag-rally na mga tatanggalan mo ng trabaho, Liv. These people have been with us kahit pa nung una. This company has sustained them throughout the years. Sir Edgar, I understand your point. Nakawawa sila. Pero how can we sustain their lives kung mismo yung kumpanya natin nauubos na? How could we sustain their needs as well? How can we provide jobs for them if our market doesn't want our designs already? Sir, mawalang galang na po. Sir, keeping these people may mean kalugian ng kumpanya natin. These people are old na po. And I heard from the site na these people are old but actually they're not trustworthy enough. Ilan sa kanila ang nag-uwi ng mga materyales galing sa site pauwi sa mga bahay nila. And we have investigated on this one, sir. Hindi naman pwedeng awa na lang paiiralan natin kasi hindi na rin maganda ang status ng kumpanya natin. Kailangan na rin natin gumawa ng paraan para maiahon ng kumpanya natin. Pwede naman po tayong mag-hire ng mga bata-bata pa po. Pwede naman tayong mag-explore ng emerging markets o mag-focus sa mga sustainable construction practices. Suggestion ni Wilfred. Oo nga. Pero these people are already old. Wala nang mahahanap pa ng trabaho ang mga to. Sagot naman ni Edgar. Edgar has been very persistent sa gusto niya na i-hire muli ang mga taong pinaalis ng kumpanya. Liv, I hope you listen to me bilang isa na rin naman ako sa mga pioneering staff ng kumpanyang to. I guess my voice is still valuable. Mas malaki magiging problema natin pag iiwan natin sa ere ang mga taong yan. Please have compassion on them. Sir Edgar's idea and management are different. Nagkaroon ng tensyon at division dahil na rin sa kanilang mga ideya. May mga pumanig sa ideya ni Liv at meron din namang pumanig sa style ni Edgar. Mas lumakas ang bulong-bulungan ng magsagutan sina Sir Edgar at Liv. But Liv is one determined woman. She was willing to stand against anybody who tries to ruin her ideas. She probably gets Sir Edwin's ideas and desire towards the worker. But this honest man should not be inside their company dahil paniguradong malulugi at malulugi talaga ang kanilang kumpanya kung sakaling hindi nila tanggalin ang mga magnanakaw sa kumpanya. Habang busy ang lahat sa pagdidiskusyon kung ano man ang mainam na gagawin para muling sumibol ang kislap ng kumpanya, ay marahan na palang nakikinig ang isang water delivery boy sa labas ng boardroom. Rinig niya ang lahat ng usapan nila at kanina pa ito gustong pumasok sa loob ng boardroom at mag-suggest kung ano ang dapat gawin ng kumpanya para hindi na ito tuluyan pang malugi. The heated argument continued as Hudson, the water delivery boy, intently listened to them. When the voices of the people inside the board arose, pumasok na ang bigla si Hudson, causing everyone to keep silent at na-shock silang lahat.
Ma'am, sorry ho. Delivery lang po. Pasign lang po sana ako. Can you wait? Hindi mo ba nakikita nasa kaligitnaan pa kami ng meeting namin? Napakawalang modo mo naman. Pasensya na po ma'am pero kanina ko pa po kasi kayo naririnig sa labas. Ma'am, suggest ko lang po. Napansin ko po kasi na ang mga social media ads ninyo ay makaluma. Ngayon po kasi ma'am, meron na po tayong mga AI tools na pwedeng gamitin para ma-improve ang graphic designs natin sa marketing. Para po masolusyonan ang problema ninyo sa obsolete ideas, meron ho tayong mga makabagong teknolohiya na pwedeng makatulong sa mapupurol na isip ng mga tao ninyo. Normal naman ho kasi na nababurnout tayo, lalo na po pag puno na ho tayo ng pressure. Pero ngayon po, may solusyon na yung mga ideas natin na naging obsolete na. Pwede din ho kayong mag-hire ng mga makabagong video editors po para maabot ninyo yung mga market na gusto nyong abutin. Or kung kapos man ho kayo sa budget, marami naman ho mga paid trainings ngayon na pwede nyo pong ipadala mga staff ninyo para mag-seminar or mag-training po. Makakatipid pa po kayo kung sakaling yun ang gagawin ninyo. Tsaka maganda po kasi sa social media kayo mag-focus kasi double po ang income. Yung mismong page nyo po, kikita na. Plus, maa-advertise pa yung produkto ninyo. Tapos para naman po sa mga matatandang staff ninyo, you may keep them po nang sa ganun na hindi po sila mawala ng trabaho pero kailangan nyo po silang i-demote nang sa ganun na matuto po sila sa pagkakamali nila. At the same time, you still keep them at patuloy po ang mga buhay nila. Hindi nyo po kailangang mag-away po kasi ang sekreto po sa isang matatag na kumpanya ay yung mga tauhang nagtutulungan para sa iisang hangarin. Huwag niyo pong hahayaang ang differences niyo mag-divide sa inyo. Bagkus, gamitin niyo po ang pagkakaiba ng mga ideya ninyo para mas lalong lumago pa po ang negosyo ninyo. Sa construction naman po marami na pong makabagong gamit ngayon na makakatulong para maging top of the line po mga designs ninyo at ang kalidad rin ng mga building ninyo. At pagdating po sa mga building, kailangan po may maiging quality assurance team kayo nang sa ganun ay hindi po makompromiso ang kalidad ng inyong structure. Mas maigi po na makilalang kumpanya na matibay gumawa ng structure kesa sa maganda. Yung tiwala po kasi ng mga clients, importante ho yan. Kaya dapat po na mag-invest ng maigi sa mga gamit na makaka-assure na mabibigyan ng matibay na structures ang mga clients ninyo. Sa word of mouth po kasi kayo masisikat. Patuloy na nag-share si Hudson ng kanyang ideya sa gitna ng mga matatalino at mayayamang tao na nagmamay-ari ng kumpanya. Lahat sila ay namangha sa kanyang mga suggestions. They weren't expecting it to come from a delivery boy. Brilliant! We didn't expect you to say all this. Paano ba ang nag-isang delivery boy na katulad mo masyadong maraming alam pagdating sa mga ganitong bagay? Tanong ni Edgar. Kasi po civil engineering po ang kurso ko noon. Hindi ko nga lang po natapos dahil na rin po sa problema sa pera. Pero naglaan po ako ng oras para malaman ko po yung mga mekanismo ng engineering work at kung paano po palalaguin ang negosyo. Lahat naman po na pag-aaralan lang. Basta interesado lang po tayo. Sagot naman ni Hudson. Your ideas are impressive. I cannot imagine this kind of ideas from someone like you. Sabi naman ni Liv. Ma'am, napirmahan niyo na po ba yung pang-delivery receipt? Aalis na po ako. Tanong naman ni Hudson. Natigilan naman si Liv sa impressive na knowledge ng delivery boy. Ibinigay niya na lang ang papel na kanyang pinirmahan sa delivery boy at agad na ngang umalis ito. Nang mahimasmasan wala na ngang lalaki sa kanilang boardroom. Mabilis itong lumabas dahil nag-aantay ang kinakailangan niyang puntahan ang kanyang asawa. Iha, bakit hindi natin i-hire yung lalaking yun? Parang mahahatak niya ang kumpanya natin pataas. Suggestion ni Edgar. Exactly what's on Liv's mind. Guards, pwede niyo pong habulin yung delivery boy? We need him in our company. Offer him 100,000 to work for me. Opo ma'am, hahabulin po namin. Sagot ng mga guard. Huwag kayong aalis na hindi niyo siya kasama pabalik dito, okay? Make sure na dala niyo siya pagbalik niyo dito.
Opo, ma'am. Agad na umalis sa mga gwardiya ni Liv para habulin ng delivery boy. Ngunit napakabilis nito at tamang-tama naman na makalabas sila ng building ay nakaalis na nga ang lalaki. In Hudson's dysfunctional home, Hudson is married to a woman, a middle-class woman. Hindi naman gaanong mayaman pero meron din naman silang magandang negosyo. Ang problema lamang ay masyadong mataas ang expectations ng parents ng babae, pati na rin ang kanyang grandparents. Palagi nalang binabatika si Hudson dahil sa estado nito sa kanyang buhay. Bagamat delivery boy ito, hindi naman ito nagkukulang sa relasyon nila ng kanyang asawa. He was a present husband. A husband who does everything to make his wife happy. Hudson and his wife lived with his wife's family. At struggle yon para kay Hudson. Pero dahil nga mahal niya ang kanyang asawa ay tiniis niya na lamang ang hirap na manirahan kasama sa isang bahay ang mga taong patuloy na bumabatikos sa katayuan niya sa buhay. Hudson was about to deliver a document to someone. Nag-doorbell si Hudson. "Sir?" When the man inside the room opened his door. Laking gulat ni Hudson nang makita niya ang kanyang butihing asawa sa loob ng kwarto. "Elsa?" Hudson, anong ginagawa mo dito?" "May i-deliver lang ako sa may-ari ng unit na to." "Ako may-ari ng unit na to, ano ba yan?" "Sir, tumawag po kayo para i-deliver tong document dito, diba?" Inakbayan naman ni Jonathan si Elsa. "Iwan mo na lang dyan sa gilid." Nanlaki ang mga mata ni Hudson na makita ang pag-akbay ng lalaki sa kanyang asawa. "Elsa, ano to? Ginagago mo ata ako eh." "Umuwi ka na lang, Hudson. Hindi kayo magbanat ka pa ng boto para mabigay mo ang mga luho ko." "Sino ba kasi ang lalaking yan, Elsa?" "Oh wait, hindi mo pala ako kilala. Ako nga pala si Jonathan de los Reyes. Ito bang asawa mo, babe? Bakit ka ba pumabattle sa isang delivery boy?" "Elsa? Ano ka ba? Anong tingin mo sa akin?" tanong ni Hudson. "Ano ka ba, Hudson? Huwag kang magkalat dito. Naghahanap lang ako ng pera para sa birthday ng lolo. Kasi kung ikaw lang ang aasahan ko, ano kaya mangyayari sa birthday ni lolo?" "Ano ba nangyayari sa'yo, Elsa? Lahat namang ginawa ko para sa'yo at sa pamilya mo ah. Wala namang gaguhan, Elsa oh." Galit na tugon ni Hudson. "Umuwi ka na nga muna, Hudson. Umalis ka na," sabi pa ni Elsa. "Baka gusto mong ipatampot kita sa mga bodyguards ko, Hudson. Umalis ka na dito." At bago pa man makatawag ng bodyguard si Jonathan, ay nasuntok na siya ni Hudson dahil sa kanyang galit at inis sa kabit ng kanyang asawang si Elsa. Inawat naman ni Elsa ang asawang galit na galit. "Hudson, ano ka ba? Wala ka talagang modong lalaki ka. Umuwi ka na nga muna," sabi pa ni Elsa. "Hindi ako aalis dito nang hindi kita kasama, Elsa. Umuwi na tayo." Kinaladkad ni Hudson si Elsa hanggang sa makasakay na ito sa kanyang motor at naiuwi niya na nga ang kanyang asawa. Pagdating sa bahay, marahang kinausap ni Hudson ang asawa para hindi na ito sumama sa lalaking kalaguyo niya. "Elsa naman, wala naman akong pinapangako sa'yo na hindi ko tinupad ah. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na inayos ko naman ang birthday ng lolo mo? Pati yung regalo, na-prepare ko na rin yun. Ano ka ba?" "Saan ka naman kukuha ng pera, Hudson, ha? Ako na nga sabing bahala. Wala ka kasing tiwala sa akin kaya ganyan ang ginagawa mo." Kahit pa inassure ni Hudson ng kanyang asawang si Elsa ay marami pa rin gustong gawin si Elsa. Pinakasalan niya lang naman si Hudson dahil sa pagpupumilit ng kanyang lolo. Their marriage was fixed kaya wala halos nararamdaman si Elsa para kay Hudson. Kahit pa halos ibigay na lang ni Hudson lahat para sa kanya. Elsa is very materialistic. Hindi niya ma-appreciate lahat ng ginagawa ni Hudson para sa kanya. For her marriage with Hudson was a great mistake. She envisioned herself being married to a king na lahat na lang ng kanyang luho ay maibibigay.
Finally, it's Lolo Andong's birthday. Isa lang ang pinakahihiling ni Lolo Andong, ang maisalba at mapabilang ang kanilang pamilya sa prestihiyosong grupo ng mga negosyante sa bansa. Hindi basta-bastang grupo ang gusto ni Lolo Andong. He'd want the elite group. Yun bang may gross income na about 20 to 50 billion yearly. The desire of Lolo Andong is quite high. Parang suntok sa buwan ang gusto ni Lolo Andong. But even so, Hudson promised to give it to him anyway. He has been convincing Elsa to trust whatever he says dahil wala naman siya mga pangakong napapako. Kapag nagpa-promise sa Hudson ay talagang nangyayari. But Elsa's family looked down on him dahil ang alam nga ng mga ito ay isa lamang itong hamak na delivery boy na hindi nga mayaman ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Kaya ganun na lamang ang panglalait ng pamilya ni Elsa sa kanya. Nako, ikaw Elsa, huwag ka nga nagpapapaniwala dyan sa sinasabi ng asawa mong yan. E paano niya naman maipapasok ang pamilya natin sa samahan ng mga mayayaman? E hindi niya nga halos siguro ma-meet yung quota niya sa bawat araw eh. Sabi pa ni Sharon. Ma, pagkatiwalaan na lang natin yung pangako ni Hudson. Alam mo naman po yun, diba? Pag nangako yun, gagawa niya talaga yun ng paraan. Sagot naman ni Elsa. Gagawa ng paraan? Nako, Elsa. 5 taon na yung taong yan dito sa atin. Wala man lang nagawang malaki. Sagot pa ni Sharon. Ma, tinulungan naman niya tayong maibangon muli ang negosyo natin, diba? Elsa, naibangon nga. Pero kumpanya pa rin natin yon. At alam mo kung anong tawag sa kanya dito sa bahay natin? Palamunin. Ganon siya, Elsa. 5 taon na yan dito pero wala din namang nadadalang maganda at malaking pera sa kumpanya natin. Hayaan mo na, Ma. Kaya nga makikipaghiwalay na ako sa kanya, eh. Merong isang mayamang lalaki na gustong gusto ako, Ma. Sabi niya nga pakakasalan niya ako at nangako siya sa akin na mas iaangat niya raw ang pamilya natin. Sabi pa ni Elsa. Nako, ayun naman pala eh. Bakit mo pa pinapatagal? Makipaghiwalay ka na kay Hudson. Masyado na nakakahiyang delivery boy na yan ha. Nakadikit pa sa pamilya natin. Everybody was waiting for the meal to be served sa isang hall kung saan hineld ang birthday ni Lolo Andong. Hudson came na nakasuot ng isang magarang suit. Nagulat naman ang lahat ng pumasok si Hudson. His suit was top of the line. Designer's limited edition ang damit niya. His shoes are also limited edition classic LV. Napuno palalo ng bulong-bulungan ang buong venue nang pumasok na si Hudson. Paano na-afford ng delivery boy na yan ang magagarang damit na yan? Napaka-social climber at ambisyoso talaga ng lalaking yan, ano? Lahat ay gagawin para lang masabing he belongs to our family. Sabi pa ni Sharon. Hayaan mo na. Sabi naman ni Elsa. Hudson head on to greet Elsa's lolo at si Lolo Andong. Lolo Andong, happy birthday po. Lolo, yung regalo ko po sa inyo, parating na po sila. Inimbitahan ko na rin po sila para sa inyong celebration. At any minute from now, ay darating na rin yan sila. Natawa lang si Lolo Andong hearing from Hudson on the way na ang kanyang regalo. Pinangako ni Hudson kay Lolo Andong ang membership nito sa Chamber of Businessmen in the Philippines. Samahan nito ng mga elite business people sa bansa. Ang mga miyembro nito ay hindi ordinaryong mga businessman. Kasama sa grupong ito ang mga multi-billionaires na may-ari ng isang sikat na mall sa bansa. Hudson was about to unfold his true identity sa harap ng kanyang asawang si Elsa at ng kanyang pamilya. The ordinary Hudson ay mas kilalang Sandro M. Garcia, the risk-taker kapitalista in the business world. Sandro has the power and money to make all other businessmen in the country bow to him. He partners with the top-growing businesses in the country. His net asset is far greater than the richest man in the country, but he stays unknown to the ordinary people. No one has seen him except those who did business with him, kaya halos pagtawanan na lamang siya ng pamilya ni Elsa. Sandro hid his identity from Elsa's family for a long time. For 5 years, nagpakilala siya bilang isang ordinaryong delivery boy, but this time,
Hudson, or mas kilalang Sandro, is about to show off his real identity. Alam mo, Hudson, hindi na ako umaasa sa pangako mo. Paano ba naman matutupad yung pangako mo? Buti sana kung ikaw si Sandro Garcia. Maniniwala akong kaya mong ipasok ang pamilya natin sa grupo ng mga elitista. I was just listening to you, Hudson, but honestly, wala akong tiwala sa'yo. Kaya lang naman kita pinakikinggan dahil asawa ka ng apo ko. But other than that, wala na. Isa kang hamak na delivery boy lamang. At ano nga ba magagawa ng isang tulad mo sa mundo ng negosyo? We invest millions here, Hudson. Hindi kami nag-i-invest pa ng papiso-piso or libo-libo lang. Tsaka yung damit mo ngayon. Hindi ka na sana nag-abala pa dahil una pa lang talagang para ako nakikinig sa isang langaw na nakapatong sa malaking kalabaw. Paano kung sabihin ko sa inyo na ako nga si Sandro Garcia? Tugon naman ni Hudson. Hindi porket nakasuot ka ng ganyan, Hudson, maniniwala na ako sa'yo agad. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Nababaliw ka na ata Elsa, ano ba tong asawa mo? Sagot pa ni Andong. Agad na nilapitan naman ni Elsa si Hudson. Hudson, ano ka ba? Tumigil ka nga, Elsa. Alam ko kung anong sinasabi ko. Hudson naman, huwag mo naman akong ipahiya sa harap ng pamilya ko. Tumino ka nga. Tiningnan ni Hudson si Elsa na masakit. Nako, Elsa, mukhang dapat mo nang ipa-check up ng asawa mo kung ano-ano na lang kasi yung sinasabi Mamaya manakit pa ito matapos ang birthday ko. Sabay tawa ni Andong. Hudson heard everyone in the hall laughing insultingly. Kinalma lang ni Hudson ang kanyang sarili at hinayaang pagtawanan siya ng mga taong nasa loob ng hall kung nasaan ginanap ang birthday ni Lolo Andong. Sa isip ni Hudson, hindi nila alam kung sinong pinagtatawanan nila. Tignan natin kung makaahon pa kayo sa kinasasadlakan ng negosyo ninyo. Agad na tinawagan ni Hudson ang head ng Chamber of Businessmen in the Philippines. Don't bother about the gift. Please tell the rest to cancel the meeting tonight, as these people are no longer interested in partnering with you. Iwe-withdraw ko na rin yung shares ko sa kumpanya ni Elsa. Hindi na ako magiging parte sa kanila kahit sa anumang negosyo ninyo. Lingid sa kaalaman ni Elsa, si Hudson pa lang may nagmamay-ari ng pinakamalaking share sa kanilang kumpanya. Pinangalan lamang ni Hudson sa ibang tao ang kanyang share dahil mainam niyang tinatago sa mga tao ang kanyang tunay na pagkatao. He has been obsessed with finding true love kaya itinago niya kung sino nga siya nang sa ganon ay makahanap siya ng taong totoong magmamahal sa kanya at hindi lamang tungkol sa pera niya. Tumigil ka na nga, Hudson. Wala ka na ba natitirang hiya sa katawan mo? Akala mo kung sino ka. Hudson, umuwi ka na. Umalis ka na sa lugar na to. Kasi hindi lang akong pinapahiya mo May mga media Malaman pa nilang pumatol ako sa isang katulad mo. Hudson, umalis ka na. Sabi pa ni Sharon. Tiningnan naman ni Hudson ang pamilya ni Elsa at idinuro mo ito. Mga walang hiya kayo. Matapos ko kayong tulungan sa negosyo niyong palugi na noon. Itong igaganti niyo sa akin? Parang tumulong, Hudson. Ano lang naman bang ginawa mo? It's just so happen na may nakilala kang maimpluwensyang tao kaya mo kami natulungan. But you never helped us financially, Hudson. Kaya wag kang mag-pretend na ikaw si Sandro dahil that is never true. Kahit sa panaginip ay hindi rin yan totoo. Elmer Wills, the owner of the 60% of your company? Ako yan. Itinago ko lang ang pangalan niya dahil ayokong ipagsabi sa lahat na kaya kong ang bilhin ng kumpanya niyong palugi na. Sabi pa ni Hudson. What the hell, Hudson? Agad na ihahampas na sana ni Lolo Andong ang kanyang tungkod kay Hudson. Natigilan ang lahat nang biglang magbukas ang pinto ng hall. Isang babaeng glamorosa ang pumasok.
It was Liv, the famous and beautiful woman of steel. Lavinia Castillo, na mas kilalang Liv, got into the hall and caused everyone na lingunin ang pinto ng events place. She badly wants Hudson, the delivery boy. She wants him to be in her company. Hudson, I want you to work for me, sabi ni Liv. Natigilan naman ang pamilya ni Elsa sa kanilang narinig. An elite woman wanted Hudson badly. Hudson is nothing. Yan ang tingin ng pamilya ni Elsa kay Hudson. He was nothing. How come that a woman like Liv would want Hudson's service? Ano nga bang maitutulong ni Hudson na wala man lang kaalam-alam sa malalaking negosyo? Nahihibang ka na ba, madam? Ano naman ang maitutulong sa'yo ng isang ordinaryong lalaki? Nahihirapan na nga siyang mag-provide para sa akin eh. Tapos pagtatrabahuhin mo pa sa palubog mong kumpanya? Tanong naman ni Elsa. Palubog talaga ha? What you have is a gem. Masyado ka lang walang pakialam sa napangasawa mo at wala kang bilib sa kanya kaya ayan. Hanggang ngayon nakadikit pa rin kayo sa pamilya niyo dahil yan naman ang gusto mo, hindi ba? Sagot naman ni Liv. At sino ka para pagsalitan ako ng ganyan? Tugon din naman ni Elsa. Ako? Si Liv. Hudson, I want you in my company. I'll give you 55% of my company. Just work with me. Offer naman ni Liv kay Hudson. Nahihibang ka na talaga, no? Sabi pa ni Elsa. Tumigil nga kayo dyan. Ngayon din, ay ipapaalis ko ang pangalan ng kumpanya ninyo sa chamber. Iwi-withdraw ko na din ang shares ko sa kumpanya ninyo at hindi na kailanman makikialam pa sa inyo. Tandaan nyo, pagsisisihan nyo ang ginawa nyo sa akin ngayong araw na to. Sabi pa ni Hudson. Nako, baka kailangan na nating tumawag ng mental ngayon. Tila sobra na yatang nahihibang tong si Hudson. Hindi na ata alam kung sino yata siyang talaga. Hudson, binihisan ka ng pamilyang to for 5 years. Sabi naman ni Andong. Anong binihisan? Sinalba ko ang negosyo ninyong palubog na in 5 years. Nakabawi kayo at umangat ang estado ng pamumuhay. Tapos sasabihin nyo ngayon na binihisan nyo ako? Tumigil nga kayo. Ang kakapal ng mukha nyo. Wala kayong utang na loob. Utang na loob? Mahiya ka naman ng kaunti, Hudson, sa sarili mo. Pera pa rin namin ang umiikot sa kumpanya. Investors lang ang hinahanap mo. Akala mo kung sino kang may malaking pinakaambag sa amin ah. Sagot naman ni Ronnie, kinakapatid ni Elsa. Yun ang alam mo. I own 60% of your company. And I invested hundreds of millions just to get all of you the mess that you all made dahil at kayo walang disiplina sa pag-handle ng pera nyo. Masyado kayong hambog. Susuntukin sana ni Ronnie si Hudson. Agad namang dinipensahan ni Hudson ang kanyang sarili. Hindi naman alam ni Ronnie na si Hudson ay isang martial artist din. His hands was so firm na hindi na nakadepensa pa si Ronnie sa paghawak ni Hudson sa kanyang kamay. Tila mababali na ang kamay ni Ronnie ng mga oras na yon. Mabuti na lang at dumating ang isa sa mga matalik na kaibigan ni Hudson na negosyante rin. Kilala din siya ng halos nandoon sa venue ng araw na yon. He was Stanley Oroqueta, one of his fellow kapitalista. Natigilan si Ronnie at ang pamilya ni Elsa. Stanley? I'm so sure it's Stanley. Tanong ni Elsa. Agad na lumapit si Stanley kay Hudson para tulungan ito. Hudson, bakit ang gulo na ninyo? Tanong ni Stanley. I will withdraw my investment sa company nila, Stanley. Please do it tonight before the evening ends. And make sure to withdraw our investment with them. Tugon ni Hudson. Hudson, ang kapal pa ng mukha mo para utusan niyang si Stanley. Sabi naman ni Sharon. Tumahimik nga kayo. Wala kayong respeto kay Hudson. Sabi naman ni Stanley. Aba, sino ba siya para respetuhin namin? Ang sama kaya ng ugali ng lalaking to?
Sagot pa ni Sharon. Hindi na pa kayo nahiya sa taong nagsalba sa kumpanya ninyo? Tanong naman ni Stanley. Huh? Paano nagsalba? Tama na tong pag-uusap na to. Elsa, let's annul our marriage. Our marriage is over. Sabi pa ni Hudson. Wow, para namang mababother din talaga si Elsa sa threat mo, no? Sabi pa ni Jonathan. No, this is not a threat. Before tomorrow ends, this marriage is over. Pagsisisihan yung mga ginawa niyo sa akin. Tandaan niyo yan. Umalis ka na nga dito, Hudson. Sabi pa ni Elsa. Hudson left the place kasama si Stanley and sure enough, before the evening ended, wala nang investment ni Hudson sa kanilang kumpanya. Sharon received a phone call bago pa sila nakauwi from Lolo Andong's birthday, and the phone call was a bad news. The secretary of their company told her na si Elmer Wills, the biggest investor, withdrawn his investment sa company nila. Ma'am, nag-withdraw po si Sir Elmer Wills sa atin. Wala po siyang iniwan sa kumpanya natin. Sabi ng sekretarya. Ha? Bakit? Wala po siyang sinabi, ma'am eh. Basta po iniwan na lang po lahat ng investment niya at shares niya sa kumpanya po natin. Kakausapin ko yung si Elmer bukas. Book an appointment sa kanya. Gumawa ka ng paraan. Tugon pa ni Sharon. Balisang-balisa si Sharon nang malaman niya na wala na nga ang pinakamalaking investor ng kanilang kumpanya. Agad namang napaisip si Sharon na maaari ngang hindi nagbibiro si Hudson. Parang nakumbensi na rin si Sharon na si Hudson nga at si Sandro Garcia ay iisa. Maaari nga bang si Hudson at si Sandro ay iisa? Pero paano? Sabi ni Sharon sa kanyang sarili. Hindi naman mawari ni Sharon ang kanyang isipan. Hindi niya halos ma-imagine ang pinalampas nilang oportunidad dahil sa kanilang pagmamata-mata kay Hudson. Live, a high-rise building in Makati. Angeline, alam mo ba kung saan nakatira si Hudson? Kailangan ko na talagang makausap yung taong yun. Ang hirap naman kasi hanapin ng taong yun, no? Angeline is typing on her laptop. Ma'am, hindi ko rin siya mahanap sa social media eh. Parang wala talaga siyang digital footprint. Ay, sobrang misteryoso naman itong si Hudson. Pero kailangan ko siya sa team. Alam mo naman ang status ng kumpanya natin ngayon. He's the only way for us to skyrocket in the market. Oo naman ma'am, alam ko naman yun. Sobrang na-impress nga din ako sa kanya during our board meeting eh. Ramdam ko din na sobrang laki ng maitutulong niya sa company natin, ma'am. Pero paano natin siya makukontak? Eh, hindi nga siya nagre-reply sa mga emails at messages natin. Siguro kailangan natin mag-isip ng ibang paraan. Ano kaya ang hilig niya? Alam mo, sobrang desperada na ako, Angeline. Like, kung pwede ko nga lang siyang kidnapin pero, alam mo yun, napaka-imposible. Kung gaano siya kalakas last night, Angeline, he was so strong. Ay, saan ba kita hahanapin, Hudson? Baka naman pwede mag-research tayo tungkol sa mga interest niya, ma'am. Baka doon tayo makahanap ng clue kung paano niya tayo mapapansin. Pero, ay nako ma'am, para tayo naghahanap ng sinulid sa gitna ng buhangin eh. Saklap. Tama yan. Wait, may idea ako, Angeline. Since hindi natin siya mahanap sa kung saan, di hanapin natin yung mga whereabouts sa mga kaibigan niya. Sila na lang yung tanungin natin about Hudson, right? Simulan mo nga ang pag-background check. Alam mo, sa sobrang desperada ko ngayon, kung ano man ang kailangan niya, handa akong gawin or ibigay sa kanya. Opo ma'am, sige po. Gagawin ko po ang lahat. Pero wait ma'am, like lahat talaga gagawin mo or ibibigay? Paano kung... Alam ko na kung anong laman ng utak mo, Angeline, pero... Ay, kung pati yan ako, bahala na nga. Sagot pa ni Liv kay Angeline. Haha, desperada ka nga, ma'am. Yan ang sinasabi mo kagabi sa event eh. As in, ibibigay mo ba talaga yung 55% ng shares mo just to have him in our company?
Of course, Angeline. Handa ako magbigay ng 55% na share sa kanya kapag pumayag siyang magtrabaho sa atin. Wow, that's so big, ma'am. Ibang klase po talaga kayo, ma'am, ano? Pag may nakikita kayong potensyal, talagang susugalan mo. Kailangan natin siya, Angeline. Kaya kahit anong hingin niya, ibibigay ko para lang makumbinsi siyang mag-work sa atin. O sige, ma'am. Ako na pong bahala. Sagot naman ni Angeline. Huwag tayong titigil hanggang hindi natin siya nakakausap. Kailangan natin si Hudson para buhayin ang kumpanya. Sagot pa ni Liv. Opo, ma'am. Don't you worry, ma'am. Magtutulungan tayo para mahanap siya. The search for Hudson is on. Salamat, Angeline, ha. Alam ko namang magagawa mo yan eh. Magpapadala ako ng meeting invite sa mga possible connections niya. Baka doon natin siya matagpuan. Opo, ma'am. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Hindi tayo titigil, Angeline, hanggang hindi natin siya nakukuha. Hudson, dadaanan natin sa tiyaga at determinasyon. And besides, I trust you, Angeline. I know easy lang to sa'yo. I've witnessed how you do your job well. Kaya alam ko talaga na magagawa mo ang job mo ng maayos. And of course, I look forward for Hudson in my office. Okay? Opo, ma'am. Susunod po ako sa lahat ng iuutos sa inyo. Pero ma'am, in all fairness, gwapo si Hudson, ha? Sabi ni Angeline. Hoy, ang landi mo, Angeline, ha? Ma'am, pag nasa office na siya natin, tatry ko siyang landiin. Pagpapaalam ni Angeline. Nako, Angeline, mas desperada ka pa yata kaysa sa akin, ha? Sagot naman ni Liv. Bakit? Aminin, hindi ka ba nagagwapuhan? Tanong naman ni Angeline kay Liv. Natahimik si Liv sa thought about the physique of Hudson. Gwapo nga naman talaga si Hudson. Masyadong matipuno ang upper part ng kanyang katawan. Well-honed dahil nagma-martial arts din siya. Tall enough din para tingalain ni Liv. Tall guy na weakness ni Liv. Liv likes tall men. Deep inside her, kinilig na rin siya na kaunti sa tanong ni Angeline. Uy, ma'am, ba't ka nakangiti dyan? Ini-imagine mo, ano? Hoy, hindi ah. Ay nako, babae ka rin naman, ma'am, ano? Alam ko talaga sa ngiti mo kanina na iniisip mo rin talagang gwapo nga si Hudson, right? Alam mo, Angeline, ang dami mong alam. Pero ma'am, hindi kayo bagay dahil mayaman ka tapos siya delivery lang. Sa akin siguro parang feeling ko bagay pa kami. Pareho kaming middle class eh. Sagot pa ni Angeline. Tigil na ni Liv ang makukulit na imahinasyon ni Angeline at pinukol ang atensyon nito sa paghahanap sa mga taong related kay Hudson. Sa coffee shop kung saan sinuwerte si Liv. Sa isang kilalang coffee shop sa Makati, tahimik na nag-iisa si Liv sa kanyang mesa nang biglang makita niya si Hudson kasama ang isang kasamahang negosyante. Liv sat silently sa isang sulok ng cafe. She intently looked at Hudson at ang kanyang kasama. They were both looking really rich. Napaisip tuloy si Liv kung bakit nakabihis mayaman si Hudson. He looked so different and handsome with his white long sleeve and well-pleated slacks. May sumibol na ideya sa utak ni Liv. Si Hudson niya ba yan? Ba't parang ang gwapo niya? Mukhang mayaman talaga. In fairness, ang gwapo niya. Ibang klase din talaga pag nabihisa ng isang ordinaryong tao, ano? May igagwapo pa talaga. Shucks, talagang pasok sa banga si Hudson. Pero mukhang umaayon sa akin ng panahon na. Parang hinihatid talaga ni Lord sa akin si Hudson. Matyagang naghintay si Liv. Sumusubok-subok itong sumilip paminsan-minsan sa private room na binook ni na Hudson at ng kanyang kasama. Nakaglass ang room at half-tinted ito kaya nakikita lang ni Liv ang moments ni Hudson at ng kanyang kasama. Liv was so desperate to really talk to Hudson. Ilang linggo na rin nilang hinahanap ni Angeline sa Hudson para malaman nila kung paano nila ito makukorner at makausap ng maayos. Tila bagang hulog ng Diyos ang panahon yon. Saktong-sakto naman na andun din si Liv.
Liv kept on sneaking sa private room ni na Hudson. Hanggang sa isang iglap, napansin ni Liv na tumungo si Hudson sa men's room. Sa kanyang pagkadesperada ay hindi na siya nag-atubiling sundan pa si Hudson. Nakakahiyamang sundan si Hudson sa CR ay ginawa niya pa rin dahil nauubusan na nga rin siya ng oras. Kinailangan ng umusad ng mga projects ng kanilang kumpanya para muli itong umangat sa kanyang mga kakompetensyang kumpanya. Pagkapasok mismo ni Hudson sa CR ay agad na sumunod si Liv at nagulat na nga lang rin si Hudson nang bigla na lang nagsara ang door sa kanyang likuran at nilock pa ito. Hudson was about to unzip his pants dahil naiihi na nga ito. Nagulat na lang siya to see a beautiful woman on the door. Hoy, ginulat mo naman ako. Hindi to CR pang babae ah. Hindi pa siya nakikilala ni Hudson dahil wala namang suot na makeup si Liv noon. At naka-ordinaryong white t-shirt at shorts lang. Naglakas loob naman na pabulong na nagsalita si Liv. Hudson, sandali lang. Hudson hurriedly zipped his pants. Bakit ba? Sino ka ba? I'm Liv, remember? Tinanggal niya ang kanyang eyeglasses. Liv? Ano ginagawa mo dito sa loob ng men's room? Hudson, pakasalan mo ako. Ano? Marry me, Hudson. Diba annulled naman ang kasal mo? Ayaw mo naman sa trabaho na ino-offer ko sa'yo, diba? Kaya eto, I need you as my husband. And if you marry me, you will never regret. I will submit to you and will be your number 1 cheerleader sa lahat ng ipupursue mo. Sabi pa ni Liv, nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit mo naman ako aalokin ng kasal eh? Hindi mo pa naman nga halos ako kilala eh. Kailangan kita, Hudson. Hindi kita iiwan hanggang hindi mo ako pinapakasalan. You will keep seeing me kapag hindi ka pumayag na makasal sa akin. Napaisip naman si Hudson sa suggestion ni Liv. Hudson looked at her upside down. Nailang si Liv, pero hinayaan na lamang niyang titigan siya ni Hudson. Nilapitan ni Hudson si Liv at unti-unti namang napaatras si Liv hanggang sa makasandal ito sa wall. Hinawakan ang mukha ni Liv ni Hudson. Maganda ka? At gusto kong ugali mo. Hindi ka tumitigil hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Hudson, just marry me. Idinikit naman ang mukha ni Hudson sa mukha ni Liv. So, if I marry you, are you ready for this? Hinalikan ni Hudson ang ilong ni Liv at agad na lamang na napatigilid si Liv. I will be ready for this. Hindi na muna sinagot ni Hudson ang alok ni Liv bagkus ay kumuha ito ng papel at sinulat ang kanyang numero. Nang sa ganon ay pwede siyang tawagan ni Liv. I don't like this setup. Masyadong mabaho for a romantic love affair. Call me, sabi ni Hudson. Inipit ni Hudson ang papel sa shorts ni Liv at lumabas na ito ng men's room. Agad namang nakahinga ng malalim si Liv sa paglabas ni Hudson sa CR. Nanlupaypay si Liv at halos maubusan ito ng lakas nang makaalis na si Hudson. But after leaving the men's room ay naamoy pa ni Liv ang nakakahalinang amoy ng bunganga ni Hudson at ang bango ng kanyang perfume. Para bang naakit ng husto si Liv sa kanya. Agad namang umuwi si Liv and talked to Angeline. Pagkaraan ng isang nerve-wracking na pangyayari sa coffee shop, tinawagan ni Liv si Angeline. It was a weekend at walang trabaho si Angeline kaya after Liv's encounter with Hudson in the men's CR ay agad itong umuwi. Pero nang nasa kotse pa lamang siya ay hindi na mapigilan ang kanyang sarili. Tuwang-tuwa siya. Kakaiba ang tuwang nadarama niya. She was not certain if it was because of what she did or because of the attraction she had with Hudson. Naghalo ang kilig, confusion at saya sa kanyang isipan. Sa katunayan ay nanginginig pa nga ang kanyang mga kamay dahil sa nerbiyos. Grabe. Alam mo ba kung sino nakita ko sa coffee shop kanina? Excited si Liv. Sino nga, ma'am? Tanong naman ni Angeline. Si Hudson. At alam mo ba kung anong ginawa ko? Sinabihan ko siyang pakasalan niya ako. Nagsigawan silang dalawa.
Hindi naman inaasahan ni Angeline na ganoon ang sasabihin ng kanyang boss na si Liv kay Hudson. Nagtaas naman ng kilay ni Angeline. Ma'am, hindi mo naman sinabi sa akin na ganyan mo pala kukunin si Sir Hudson. May patahitahimik ka pa nung tinatanong kita kung gwapo ba si Sir Hudson tapos ngayon. Nako, grabe ka na talaga sa pagiging desperada mo, mama. Pero wait lang, ma'am. Ano na? Anong sagot niya? Ngumiti naman si Liv. Kasi hindi ko na nga siya mapigilan eh. Angge, alam mo na, sobrang desperada na ako. At saka kasi sinundan ko siya sa CR kanina. Alam mo yun, hindi ko na rin actually alam kung ano sasabihin ko kasi kinakabahan na nga rin ako eh. Grabe ka talaga, ma'am. So ano na nga, pumayag ba? Nagalit ba? Ano? Ano sabi ni Hudson? Eh, nagulat siya. Pero ano Angge eh. Bigla namang nalungkot ang tono ng boses ni Liv. Hindi pa siya nakapag-decide kasi nga 'di ba? Kasal naman yung inalo ko, 'di ba? Eh hindi rin naman talaga ganun kadali mag-decide para sa ganun, 'di ba? Pero guess what? Meron na akong number niya. Nagtakip naman ng bibig sa tuwa si Angeline. Ay grabe mama, kinikilig ka naman ata dyan. Hindi na rin napigilan ni Liv ang tuwa. Apa, oo naman. Alam mo bang magiging okay tayo ngayon? Sigurado ako na papayag siya. Tumawa si Angeline. Sana nga, ma'am. Pero siguraduhin mo lang, ma'am, na hindi mo siya masyadong ipipressure, ah. Alam mo yun? Parang parang hindi lang to basta sa company, eh. Nasisense ko na may gusto ka talaga sa kanya. Aba, oo naman. Naslide pa ang bunganga ni Liv. Oo? Uy, sabi ko na nga, be, may gusto ka rin sa kanya, eh. I mean, wala no. Ikaw kasi kung ano-anong tinatanong mo. Sunod-sunod. Sus, nako naman ma'am. Okay lang naman sa akin eh. Ibigay ko na sa'yo si Hudson kung talagang gusto mo siya. Mapagparaya naman ako eh. Tatawa-tawa pang sabi ni Angeline. Pero kidding aside ma'am, magiging okay na siguro ang kumpanya natin very soon. Excited na ako. Nag-promise naman si Liv. Oo, Angge. Magiging cautious ako. Pero kailangan ko talaga siya sa kumpanya. Nagmelo ng kilig at tuwa nila Angeline at Liv. Oo nga ma'am, basta balitaan mo agad ako sa mga susunod na mangyayari ha. Sa isang maliwanag na hapon sa isang coffee shop, nagmumukhang balisa si Liv habang hawak ang kanyang cellphone. Matagal na siyang naghintay na makausap muli si Hudson. Hindi naman makalimutan ni Liv ang araw na inalok niya si Hudson ng kasal dito sa coffee shop. Ngunit sa halip na sagutin siya ni Hudson, ibinigay lamang nito ang kanyang numero. Nag-alinlangan si Liv kung paano niyang kakausapin si Hudson. Nahihiya kasi ito sa ginawa niya noong huling magkita sila ni Hudson. Hindi naman kasi dapat kasal yung iaalok niya pero nabulalas na lamang kanyang bibig at yun ang kanyang nasabi kay Hudson. Ngayong nasa harapan ni Liv ang pagkakataon na tawagan si Hudson, kabado naman siya. Hindi niya maiwasang sundan ang kanyang nararamdaman. Liv is a very competitive person. She wants to get her job done excellently, even at the cost of her life. So she did what she needs to do. Call Hudson. Kinakabahan ako. Hello, Hudson? It's me, Liv. Yeah, it's me, Liv. Gusto ko sanang, Hudson, pwede ba kitang makausap? Oo? Natatawa naman at nakukitan sa pagkakautal ni Liv. Ano yun? Ang bilis mo naman yata. You wanna talk about our wedding na? Tata, siguro hindi ka pa nagkaka-boyfriend, ano? Sunod-sunod na tanong ni Hudson. Hindi naman yun eh. Gusto ko kasi gusto ko sanang magkita tayo ulit sa coffee shop. Parang gusto ko ulit makita ka doon eh. Trying to sound a little inviting and flirty at the same time. Habang kinakausap niya si Hudson ay tumatakbo sa isip ni Liv ang, naku, gaga ka talaga, Liv. Hindi mo na talaga mababawi yung sinabi mo. Ano ba itong ginagawa mo, Liv? This is not so you. Naku, nakakahiya ka. Pero bahala na nga.
Tumawa naman ng bahagya si Hudson. Talaga? Paano na yung offer mo na pakasalan kita? Halos mamula na ang buong mukha ni Liv talking to Hudson. Hiyang-hiya siya sa sarili niya. But what else can she do? She only has 2 weeks to make plans work. Or else, malulunod na lang talaga ang kumpanya nila. Napapalunok at napapakunot na naman si Liv. Hindi yun seryoso. Joke lang yun. You know naman, what I really wanted, diba? Gusto ko lang naman na tulungan mo ako sa kumpanya namin. In-offer ko lang naman yun kasi palagi mo lang akong dinedecline. Patuloy namang natawa si Hudson. Nako, Liv, akala ko pa naman seryoso ka na doon. Sorry na. Basta gusto lang talaga kitang makita ulit. Just have dinner with me. Or just eat out. Please. Tumigil naman sa pagtawa si Hudson. Okay lang yon. Your treat, right? Meet me at the coffee shop in 30 minutes. Liv was so excited. Kakaibang excitement ni Liv ngayon. More than closing the deal na makapagtrabaho sila ni Hudson is that seemingly sprouting desire to get to know Hudson. Napakamiseryosong tao ni Hudson. Gwapo at may tinatagong kakaibang talino sa entrepreneurship at construction. About 15 minutes bago dumating si Hudson ay naandun na si Liv. She dressed herself well. Isang mababang V-neck lined shirt ang suot na Liv. A plain one na kitang-kita ang hulma ng kanyang cleavage and a skirt na nagpapakita rin ng kinis at pagagandang bias ni Liv. Kinuha niya ang tali ng kanyang buhok at hinayaan itong nakalugay lamang. She looked so simple yet so classy with her outfit. Liv felt a different kind of excitement. Ibang klaseng excitement ang nararamdaman ni Liv. Habang nakaupo ito, putting on her red lipstick, some thoughts kept running onto her head. Magugustuhan niya kaya ako? Wait, I'm here for business. Ano pa ito nasa isip ko? Hi, Liv, ano ka ba? Natahimik ang utak ni Liv when she saw Hudson getting inside the coffee shop. Pagdating ni Hudson, agad siyang nagpatawa kay Liv dahil sa kanyang proposal sa coffee shop. Hi, Liv. Love? Nakangiting bati ni Hudson at pang-aasar niya ring bungad. Kanina ka pa ba dito? I'm sorry I kept you waiting here. That is not so gentleman of me. Anyway, yes, Liv. Let's get married. Napakunot na naman at natigilan itong nakatingin kay Hudson. Hudson, wag mo nga akong biruin ng ganito. Tumawa sumagot naman si Hudson. Okay. Sorry na. But seriously, I will marry you, Liv. Maling natahimik naman si Liv. May kakaibang saya at pag-aalala sa kanyang isipan. Ano bang iniisip ng lalaking to ngayon? I'm not ready for this. Napalunok naman si Liv pero nangiti. Hudson, can you talk to me seriously? You know naman the reason why I asked you that the last time, diba? I am dead serious, Liv. Let's get married. I've been thinking about your proposal last night. I thought about you. And in all fairness, I like your attitude. At some point, pareho tayo. Once I wanted something, I will surely make all the legal way to get it. And I know you want your business to do well. But I also want a woman who believes in me, Liv. Yung desire mo to have me in your company got my heart. I never felt so valued like this, Liv. And I wanted someone who sees my value for being me. Nakatulala namang tumingin si Liv kay Hudson. Hudson, you're so mysterious. I don't know why, but you got me hypnotized. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo, but the day I saw you sa CR, I think you already had my heart. Liv, am I the first guy? Tanong pa ni Hudson. Nahihiya namang umamin si Liv. Yes. I spent my life getting to know about our business and how to ace it, Hudson. And I really didn't have time to look around. I'll make this easy for you then, Liv. Let's date. Or maybe
Move in with me? That fast? Of course. But don't worry. I will be easy on you, Liv. Hindi ka mahihirapang pakisamahan ako. Just also give me a map on how I can slowly get into your life. Liv and Hudson's story continues to unfold in the cozy coffee shop, where love and laughter intertwine as they embark on their journey together. From a business ideal to love sprouting in an instant. Pag-ibig nga naman. It comes in unexpected manner sometimes. Hudson and Liv live their life together as a couple. It was an instant blow of a relationship. Lahat ay bago kay Liv because hindi pa naman siya at ever nagkaroon ng boyfriend. And when she did, she moved in with him kaagad. The first few weeks, they were estranged. Akala ni Liv, Hudson would take advantage of her, but no. Hudson was so kind to her. Pinursu pa nga talaga siya. Hudson would bring her favorite food every day and he would prepare food for Liv inside their house. And Hudson wasn't only kind to her, but he helped her with her business as well. Without hesitation, agad na inasikaso ni Hudson ang pagtulong kay Liv para muling maiangat ang kanilang negosyo. Liv was so delighted. One time, while they were having their dinner, Liv thanked him for being so kind sa kanya. Hudson, I can't thank you enough. I just wanted you to help me out sa negosyo namin but you exceeded what I asked you to do. Hindi mo naman kailangan gawin ng pag-invest doon, Hudson eh. That's part of our soon-to-be marriage life, Liv. Hudson, you know naman na hindi mo kailangan gawin to, diba? Tumayo at inaya naman si Liv na magsayaw sa saliw ng isang sweet music. Ayaw mo ba talaga? Hudson looked at her eye to eye. Nailang si Liv, but she looked at Hudson anyway. Halos hindi nga siya makasagot but Hudson insisted. You don't want to be married with me anymore? Agad niyang dinikit ang katawan ni Liv sa kanya. At nang init naman ang mga tenga ni Liv. Natameme si Liv at hindi na ito nakasagot pa. I just want a yes or no from you, Liv. I won't force you. You still want to be my wife or not? Yes? What do you mean, yes? Yes. I want to be your wife. Wala na kung ano-ano pa ay agad ng sinelyahan ni Hudson ng kanilang pag-uusap ng napakainit na halik. Hindi na umilag pa si Liv at nag-respond na lamang ito sa halik na ibinigay ni Hudson. It was Liv's first kiss. Her body had chills all over at nangihinig pa nga ang mga bibig nito na napansin rin ni Hudson habang naghahalikan sila. Is this your first kiss, my love? Umanguho lamang si Liv at muling binalik ang kanyang mga bibig sa bibig ni Hudson. Liv felt so much peace from within. She knew she was falling in love with Hudson already. But even in the midst of that feeling, may mga pag-aalinlangan pa rin si Liv dahil napakakonti lamang ng alam nito sa buhay ni Hudson. Few weeks after they moved in, Hudson brought Liv with him during the annual gathering of the Chamber of Businessmen in the Philippines. Gathering ito ng malalaking kapitalista at mga malalaking negosyante sa bansa. Sa gathering na ito, nagaganap ang decision-making ng grupo ng mga investors or kapitalista. They usually announce where they will invest their gains for the year. Kaya yung mga struggling na kumpanya ay talagang nag-attend itong gathering na ito dahil baka sila ay mapili din ng mga kapitalista. Liv was staring blankly kay Hudson habang nagbibihis ito. At sa utak ni Liv ay tumatakbo ang mga thoughts na, sino ka ba talaga, Hudson? Why are you this rich? Liv was trusting Hudson that his decisions are real and that Hudson wouldn't just leave her hanging. Liv's character was every man's dream. Yung wala akong anumang tanong basta ay naniniwala siya sa diskarte ni Hudson. And she was just patiently waiting that Hudson will just reveal himself to her. Though may mga hinala na si Liv, hinayaan niya lamang si Hudson na siya na mismo magsabi kay Liv kung sino nga ba siya. Hudson bought an expensive gown for Liv. Hudson, ang mahal itong gown na to ah. Hindi mo naman dapat bilhin pa to. You know naman that
I'm not into this kind of luxurious brands. You deserve this, my love. And besides, I want to give you my best. I want you to shine brighter than the diamonds later. Oh, that's so nice of you. Thank you, Hudson. Kumandong pa nga si Liv kay Hudson at muli nitong hinalikan sa labi. And Hudson affirmed his desire for both of them. Just trust me on this, Steph. I will not leave you hanging. Just trust me. Okay? Okay, love? Halos lahat ng invited guests ay nasa venue na nga nang dumating sina Liv at Hudson. Elsa's family was there. Nasa huling table sila malapit sa exit door ng venue. The ordinary guests sits with them dahil ang invitation naman nila ay para sa mga ordinaryong tao lamang. And they were so shocked nang makita nila si Hudson na papunta sa isa sa mga upuan ng mga prestigious na panauhin. Si Hudson ba yun? Tanong ni Sharon. Saan? Tanong din ni Jonathan. Ayun oh, doon siya nakaupo sa mga elites. Ang kapal naman ng mukha ng taong yan. Hindi na talaga siya nahiya. Agad na pinuntahan naman ni Jonathan si Hudson at pinagsabihan ito. Hudson, ba't nandito ka? Why? I was invited here, Jonathan. Confident na sagot naman ni Hudson. Invited here? Bakit? Sino ka ba? Hindi naman namin alam na nag-iimbita na pala ang chamber ngayon ng mga taga-deliver lang ng tubig. Aroganteng sagot pa ni Jonathan. Ayoko sayangin ang gabing to na makipag-away sa'yo, Jonathan. Sagot naman ni Hudson. Ang kapal talaga ng mukha mong impostor ka. Hindi na nagtagal pa ay nag-umpisa na nga ang MC. The program finally started. Everyone, welcome to the annual gathering of Chamber of Businessmen in the Philippines. Tonight is such an exciting night because our prime capitalist or investor is here with us and will choose not just one business to sponsor, but two. Napaka-generous naman ng ating kapitalista, and also this year, every one of us will finally meet him here. So, without further ado, tonight, everyone, I am asking you to all stand and welcome our esteemed investor for tonight. Let's all stand and welcome Mr. Sandro Garcia, together with her fiancé, Lavinia Castillo. Nagulat si Liv sa narinig niya mula sa MC ng gathering na iyon. Tumayo na nga si Hudson and reached for Liv's hand. Gulat na gulat din si Liv. At ang tanging nasabi na lamang niya ay, Sandro? Hudson? Ikaw yun? Yes. I'm sorry, but I was just pretending. I am Sandro Garcia. I'm sorry that I have to keep this from you. Hindi na nga nagsalita pa si Liv at tinanggap na lamang ang kamay ni Sandro at tumayo ito patungo sa allotted seat para kay Sandro. The seat was in the center of the stage. Hindi pa nga makapaniwala ang pamilya ni Elsa. Nako, totoo ba ito? Tanong ni Sharon. Ma, hindi pwede to. Naluloko lang yan si Hudson eh. He can't be Sandro, ma. Hindi pwede. Sabi naman ni Elsa. Nako talaga hindi to pwede, Elsa. Kung siya nga si Sandro, wala na talagang pag-asang negosyo natin. Nag-aalalang sagot naman ni Sharon. Ma, huwag kayo mag-alala. Mabubuko rin yung impostor na yan. Ipapaalam ko yan sa tatay ko. At hindi magtatagal ay malalaman ng lahat na nagpapanggap lamang yan si Hudson. Makikita talaga ng taong yan ang hinahanap niya. In time. Galit at nanggagalaiti sa ines ang pamilya ni Elsa nang umupo na si Hudson sa stage ng ballroom. Inggit na inggit rin siya sa suot ni Liv. Iniisip ni Elsa na maaaring hindi na nga nagpa-pretend si Hudson. May mga pagsisisi tuloy na nagaganap sa kanyang utak pero pilit niyang kinukumbinsi ang kanyang sarili na imposibleng si Hudson at Sandro ay iisa lamang. The night passed and everyone else had a great night except for Elsa's family. Inantay talaga nila si Hudson sa labas ng hall para muling kumprontahin ito. Napaniwala mo talagang lahat na ikaw si Sandro, ha?
Talaga bang nag-research ka ng maigi para ma-portray mo na maayos ang pag-arte mo, no? Tanong pa ni Jonathan. Hindi na sila pinansin pa ni Hudson. They can say whatever they want. Wala namang mawawala sa kanya kahit pa putaktihin nila si Hudson ng panghusga. Pero hindi naman tumahimik si Liv. Nagsisisi na ba kayo sa ginawa niyo kay Hudson? Paano? Pera lang kasi ang habol niya sa kanya. Kaya ayan. Hindi niyo matanggap kung sino ang na-let go niyo. Right, Elsa? Now what? Napakakapal talaga ng mukha mo, Liv. Naisalba ka nga lang eh. Akala mo kung sino ka na magsalita ngayon? Galit na tugon naman ni Elsa. Careful ka sa mga sinasabi mo, Elsa. You're talking to my fiancé. Warning naman sa kanya ni Hudson na si Sandro na rin. Ang bilis! Kaya bilang tapang mo makipaghiwalay dahil may nag-aantay na pala agad na kapalit eh, ano? Gigil na sabi ni Elsa. Uwi na tayo, love? Offer naman ni Hudson. Hindi na pinansin pa ni Liv at Sandro ang pamilya ni Elsa at lumabas na ng hall. Agad na nalipitan ng isa sa mga businessman si Elsa. Kilala niyo bang binastos niyo? Ako na nga lang naaawa sa inyo eh. Hindi niyo alam kung anong pwedeng gawin ng taong yan sa mga negosyo ninyo. Ang ignorante niyo kasi kaya ayan. Sinong ignorante ha? Kami? Hindi niyo ba alam na umaate lamang yung Hudson na yon? Malamang meron nag-utos sa kanya na gano'n ang gagawin niya ngayon. Yung taong yon? Nasusuhulan kasi yon kaya gano'n na lang kadesperado. Eh kahit pa ang pagpapanggap ay gagawin para lamang maniwala ang lahat sa kanyang show. Tao talagang desperado na siya. Kaya nga hindi namin tinanggap pa yun sa pamilya namin dahil napakasinungaling. Hindi niyo po ba alam ang mga pinanggagawa ninyo? Mabuti pa umuwi na lang din kayo at makibalita na kayo sa mga kumpanya ninyo. Baka nawala na kayo ng pinakamalaking investor sa kumpanya ninyo. Sabi naman sa kanila ni Ronaldo. Natahimik si Sharon dahil nawala na nga ang isa sa pinakamalaking investors ng kanilang kumpanya. Hindi niya madanay na maaari ngang si Hudson at si Sandro ay iisa. Huwag na kayong maniwala at mapaglinlang lang ang taong yon. Ginagawa niya to kasi may hinanakit siya sa amin ng dati niyang asawa. Gusto niya lang na magiganti sa amin kaya ginagawa niya to. Mga napakadesperadong pag-arte na to. Tsaka huwag kayong mag-alala. Ako mismo maghahanap ng bagong investor para sa kumpanya ninyo. Akong bahala. Hindi ko kayo pababayaan. Sabi naman ni Jonathan. Lumipas ang mga buwan at talagang unti-unti na nga nakikita ng pamilya ni Elsa ang epekto ng ginawa ni Hudson sa kanilang pamilya at sa kanilang kumpanya. Palugi na nga ito ng palugi. Nagkaroon ng inflation sa buong bansa at lubhang naapektuhan ng kanilang kumpanya. Marami na rin ang nagsiusbungang negosyo katulad ng kanila at talagang hirap na silang humabol sa trend ng nakakarami dahil na rin sa mga makabagong makinaryang gamit ng ibang mga negosyante. Ramdam na rin ni Sharon ang higpit ng paghihiganti ni Hudson sa kanila. Ngunit sa kabila ng hirap na kanilang dinadanas, ay nananatiling mataas pa rin ang kanilang mga pride. Ayaw nilang humingi ng pasensya kay Hudson at patuloy pa rin silang naghahanap ng mga investors na tutulong sa kanila na muling sumibol ang kanilang negosyo. Ang mga pangako ni Jonathan sa kanila ay hindi na natupad dahil ang mga inaasahan din ni Jonathan na tutulong sa kanila ay mga kaalyado din di umano ni Hudson. Isa pa nga sa napahirap sa kanilang pamilya ay ang pagkakaroon ni Lolo Andong ng sakit. Lately ay nadiskobrehan ng mga doctors na laging tumitingin kay Tatay Andong na over the years ay nagdevelop ang kanyang cancer sa lungs. Noong bata-bata pa kasi ito ay smoker din siya kaya gano'n na lamang naging sakit ni Lolo Andong. Tunay ngang hindi na nag-iingay ang karma. Nagpatuloy ang relasyon ni Liv at Hudson hanggang doon na nakatira si Liv sa condo unit na tinitirahan ni Hudson. They built their dreams together and they have worked hand in hand para muling maitiguyod ang negosyo ni Liv. Unti-unti na nga itong nakabangon at na-adjust na rin ang mga hinanaing ng dati nitong empleyado. Ang ilan sa kanila ay nagbalik sa kanilang trabaho. May mga ilan-ilan naman na umalis na lamang at naghanap ng mas magandang oportunidad. Pero kahit pa sa kanilang pag-alis sa kumpanya, ay tinulungan pa rin sila ni Liv na makahanap ng magandang trabaho. Nalinis din ang reputasyon ng kumpanya ni Liv hanggang sa maging sikat na construction firm na nga ito sa buong bansa.
Bukod doon ay nag-branch out na rin sila ng kanilang kumpanya sa iba't ibang bansa sa Asia. Naging magkasangga si Liv at Sandro sa pagtayo ng kanilang mga pangarap. Totoo nga naman na kung nasa tamang tao ka ay talagang lalabas ang best mo sa kahit na anong bagay na tatahakin mo. Madalas mag-out of the country sina Liv at Hudson. Minsan na nga nag-travel sila sa Japan ay naging extra romantic si Hudson kay Liv. Ligit naman sa kaalaman ni Liv ay nakaplano na pala ang lahat. It was a snowy Tokyo in Japan when Sandro just kept on hugging Liv. Harap ng cherry blossoms, Liv and Sandro are walking hand in hand under the cherry blossom trees. They stopped and admire the beauty of the sakura. Sandro looks at Liv lovingly. Liv, ang ganda ng view ano? Pero mas maganda ka pa rin sa kanilang lahat. Nag-blush naman si Liv at sumagot na, Sandro naman, overtime talagang natututo ka ng mambola, no? Binobola mo na naman ako eh. Pero oo, tama ka. Sobrang ganda talaga dito. Parang napakasarap mamuhay sa mga sandaling to. Oo nga, Liv. At sa mga sandaling ito, mas lalo katang minamahal. You know, I didn't expect you'd come my way, my love. I mean, in the most unexpected way, makikilala ko ang taong sobrang magmamahal sa akin at magpapaligaya sa akin. Buti na lang talaga at medyo arisgada ka, no? Kasi kung hindi, nako, wala talaga. At saka for the first time in my life, may babae talagang naniwala sa akin. And not because of my money, but just because of who I am, more than my money. Nako, ayun na nga, nagdrama na naman ang aking one true love. Love, hindi ko rin naman kasi ini-expect na sa ganitong paraan tayo ipag-meet ni Cupido. Pero you know what? Ang saya ko, love. Kahit na sobrang strange mo pa, tsaka ang dami kong hindi alam tungkol sa'yo noon. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin to just trust you. Diba nung inaya mo ako to live with you, wala man lang nikatiting sa utak ko na paano kung pagsamantalahan niya ako. Wala. I was just so ready to make life with you that time. Pero syempre, gwapo ka din naman talaga at mukhang yummy. Kaya parang napao na rin ako. Sabay tawa naman ni Liv. Those moments were really worth remembering. Yung araw na yon, they were just so in love with each other. Wala naman nagawa pang mga langgam sa sweetness nila. Sandra took Liv's hand and looked at her eyes deeply. Liv feels her heart beating faster. Alam mo, yung mga titig mo na yan, ako, nakakatunaw yan. Mas lalo pa atang lumalabing dito sa Japan eh. Naku, ang dami mo talagang may sinasabi. Gusto mo lang magpayakap sa akin eh. Sagot naman ni Sandro. Sa isang traditional Japanese restaurant, Liv and Sandro are having dinner in a cozy tatami room. They share delicious sushi and tempura. Sandro, salamat talaga sa pag-organize ng trip na to ha. Sobrang saya ko dito sa Japan. Kasama ka. Walang anuman, Liv. Gusto ko lang laging masaya ka. Alam mo ba, ang dali-dali mong mahalin. Tsaka pasayahin. Sandro naman, napaka-cute mo talaga. Pero alam mo ba, ang mahal na mahal din kita? Aba, of course. Una pa lang alam ko na gustong-gusto mo ako eh. Kaya nga, sinundan mo ako nun sa CR, diba? Mambang-asar pang hirit ni Sandro kay Liv. Sandro held Liv's hand across the table. They shared a sweet moment of silence, just enjoying each other's company. After the dinner, ay dinala ni Sandro si Liv sa harap ng Tokyo Tower. Liv and Sandro are standing in front of Tokyo Tower, illuminated against the night sky. Ang Tokyo Tower ang isa sa pinaka-romantic place sa Tokyo. Liv, nandito tayo sa pinakamagandang lugar sa mundo para gawin to. Gawin ang alin, love? Confused na tanong ni Liv. Sandro, ano ba to? Sandro took a deep breath and gets down on one knee. Liv, gusto ko maging bahagi ka ng buhay ko. Hindi lang bilang kasintahan, kundi bilang aking kabiyak. Gusto ko magsama tayo habang buhay. Liv, will you marry me? Liv is stunned. Tears well up in her eyes. Sandro,
Oo, Sandro, oo. I will marry you, love. I love you. Sandra slips the ring on Liv's finger as they embraced each other tightly, surrounded by the twinkling lights of Tokyo. Liv and Sandro are walking hand in hand along in the streets of Tokyo, now with Liv wearing her engagement ring. Sandro, hindi ko akalain na mangyayari to. Sobrang saya ko. Mahal na mahal kita, Liv. At gagawin ko ang lahat para sa'yo. They kissed passionately under the moonlight, knowing that their love story, under the sakura blossoms in Japan, will continue to bloom forever. Elsa is sitting alone on a bench looking at the sunset. She appears lost in thought and troubled. Paano ba nangyaring lahat ng to? Hindi ko inaasahan na darating tayo sa puntong to, Hudson. Tumatawa ng may lungkot si Elsa. Dati, akala ko sigurado tayo. Dati akala ko talaga okay lang tayong dalawa. Pero bakit umabot sa ganito? Napakataas kasi ng tingin ko sa sarili ko kaya, nawala ka pa tuloy sa akin. Sa opisina naman ng kanilang kumpanya, Elsa, her mother, and other family members are in a meeting, discussing business matters. They are criticizing Hudson's decisions. Bakit ba kasi tayo naniniwala doon kay Hudson? Alam mo, sinadya niya to eh. Una pa lang, ganito na talagang plano niya para sa kumpanya natin. Malamang spy yun. Pinaniwala niya tayo, tapos sa bandang huli, itong gagawin niya sa atin. Napaka-cunning naman talaga ng lalaking yun. Planado pa kasi talaga niya lahat. Tumatango naman si Elsa in agreement. At saka nagsabing, baka nga kasi planado niya talaga lahat ng ganito. Baka sinadya niyang mahulog ako sa kanya. Para mamanipulate niya ang kumpanya natin. Sabi pa ni Elsa. See? Ito na nga bang sinasabi ko eh. Pilit niyang sinasabi na siyang agrabyado pero ang totoo, siyang may dalang malas sa atin. Mapapil din talaga. Binaliktad niya pa ang katotohanan. Sambit naman ni Jonathan. Elsa was already filled with regrets but every time she talks to her family, ay nafufuel lang ang inis niya kay Hudson. More than the regrets she feels hindi sa kanilang pang-insulto. Ang panggugulo ni Lemar. Sa opisina ni Liv, Angeline was so excited to see Liv once again dahil nga engaged na ito kay Sandro. Ma'am Liv! Angeline! Nagyakapan ng dalawa na magkitang muli sa kanilang opisina. Wow, parang kailan lang napag-usapan lang natin si Sir Sandro. Ngayon ako, in love ng bossing ko. Bati pa ni Angeline kay Liv. What? Angge, I am so happy. Nobody has ever treated me with so much respect and love like that of Sandro. Grabe talaga. Hindi ko ina-expect na ganito ko matatagpuan ng pag-ibig, Jel. I'm so happy for you, ma'am. You deserve it naman talaga. Nako, ang haba naman ng hair ng Disney princess, ano? Sabay tawa pa ni Angeline. Liv and Sandro are working together, discussing plans for their upcoming trip and wedding as well. They are laughing and enjoying each other's company. Suddenly, Lemar enters the scene, looking arrogant and determined. Lemar is supposedly Liv's arranged fiancé. Hey Liv, kamusta? It's been a while, baby. Mukhang nakalimutan mo na ata yung agreement ng family natin. Ano bang ginagawa mo dito, Lemar? Alam mo, I don't want you here. I already made it clear sa'yo noon na wala namang magaganap na kasalan sa ating dalawa, okay? Uy, Hudson. Andito ba lang dumped husband ni Elsa? Wow, it's a surprise to see you here, Liv. Hindi ko alam na nakikipagkaibigan ka na pala sa mga delivery boy ngayon. Excuse me, Lemar. His name is not Hudson. He is Sandro. At wala kang alam sa totoong pagkatao niya, Lemar. Kaya pwede ba? Tumahimik ka na nga. Lemar, I think hindi mo masyadong naiintindihan ang sinasabi ng fiancé ko. She don't want to get married with you. At hindi mangyayari yun, Lemar. Because Liv,
will marry me. Wow! After your failed marriage with Elsa? Here you come with another one, huh? Ano to? Peperahan mo na naman si Liv tulad ng ginawa mo kay Elsa. Wala ka talagang alam, Lemar, ano? Yung utak mong singliit ng utak ng ipis, hindi na rin talaga nakakaintindi, ano? Huwag kang kahol ng kahol para kang asong ulol sa ginagawa mo. Wala kang alam sa kung ano ang tunay na nangyari sa amin ni Elsa. Lumabas na ng opisina si Liv. She was so upset with what Lemar just did. She was visibly upset as she walked out, trying to compose herself. Sandro followed her and was so concerned of what she felt. Sandro, hindi ko na alam kung paano ko maiiwasan si Lemar. Naiinis ako tuwing sumusulpot siya. I told him na umpisa pa lang that what his family wants is so impossible. Hindi ko gustong maikasal sa kanya, Sandro. Not in my wildest dream. Sandro comforted Liv. Mahal, huwag kang mag-alala. Hindi na magtatagal ang pangungulit at pang-iinsulto niya sa'yo. You will see. Just trust me, my love. Of course I trust you, my love. I just find him so annoying. I'm so sorry, hindi ko nasabi sa'yo ang tungkol sa kanya. Ayoko na siya makita. Lemar left the office at hindi na nga siya nagtagumpay sa gusto niyang mangyari. Si Liv at Sandro naman ay pumunta sa isang party. Liv and Sandro attended a business party. They are mingling with guests when suddenly, Lemar approached them with a smirk. Liv, kailan ba natin babalikan ang mga panahong magkasama tayo? Lemar asked loudly. Lemar, tama na nga to. Hindi naman totoo mga sinasabi mo eh. Liv replied angrily. Lemar, tama na ang panggugulo mo. Hindi ka na welcome dito. Sandro said firmly. Oh, Sandro, hindi mo alam ang tunay na kwento, no? Si Liv at ako noon ay sobrang, sabihin na nating napaka-erotic namin noon. Mga bata pa kasi kami noon eh. Siyempre, gusto namin mag-explore at ma-explore ang lahat. Alam mo na, hindi niya ba sinabi sa'yo yun, Sandro? Matagal na kaming magkasama bago ka pa dumating. Liv is visibly shaken, feeling humiliated. Sandro looked at Liv and was so concerned about his girlfriend's feelings. Nakakairit ang mga pinagsasasabi ni Lemar. Hindi naman naniniwala si Sandra sa kanya. And even if totoo yun, Sandro doesn't mind. Past is past. What has been done is done. Dahil sa sobrang inis, Sandro clenched Lemar's fists in anger. Tama na, Lemar. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Para saan ba yung pagsisinungaling mo? Para sirain sa akin si Liv? You know, I'm way past that, Lemar. Hindi na ako bata na basta na lang maniniwala sa sira ng ulo mo. Sirain mo ng iba, huwag lang kami ni Liv. Galit na tugon naman ni Sandro. Sandro, alam mo ba kung sino binabangga mo? Ako ang sasalba sa kumpanya ni Liv. Wala kang alam kung ganong kalaki ang negosyo ko. Sino ka ba, Sandro? Eh di ba isang hamak ka lamang na delivery boy? Lemar, sinungaling ka rin ano? Ngayon ko sasabihin sa'yo ang totoo. Ang negosyo mo ay luging-lugi na. Hindi mo ba alam na ako may pinakamalaking share sa kumpanya mo? I have the biggest investment in your firm. Basahin mo yung mga papeles na to. Nagpakita si Sandro ng legal documents. Ipinapakita ko sa iyo ang pagkakabasura ng lahat ng shares ko sa kumpanya mo. Pinakancel ko na lahat. Tingnan natin ngayon kung kaya mo pang itayo ang bandera ng negosyo mo. I already informed every ties that you have with the other companies na i-abolish nila ang mga contract nila with your company. Lemar's arrogance turns to shock. He realizes the gravity of Sandro's actions. At bukod pa ron, magfa-file rin ako ng kaso laban sa'yo para sa pang-aape at panghihiya mo kay Liv. Sandro walked closer to Lemar. Now is backed into a corner. Huwag mo lang subukan pang guluhin ang buhay namin dahil kung hindi, magdadalawang isip ka kung paano ko kayang sirain ang lahat ng pag nagmamalaki mo. Baka mamaya kumain ka na lang din ng pagkaing baboy, Lemar.
Kilalanin mo rin na maayos ang binabangga mo bago ka magyabang. Lemar, defeated and humiliated, slinks away. Liv looks at Sandro with admiration and gratitude. Sandro, salamat ah. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng to kung wala ka. Thank you for believing in me, my love. Mahal, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hindi ko hahayaang masaktan ka. Tandaan mo, hanggat kasama mo ako, walang makakapanakit sa'yo. I will always protect you, my love. Liv and Sandro walked away from the party, hand in hand. Despite the noise na ginawa ni Lemar sa party, the night became quiet and peaceful. Sandro, mahal na mahal kita. Sambit ni Liv. Ikaw rin. Mahal na mahal rin kita, Liv. At hindi ka na mag-iisa. Sa akin ka na. And they embrace under the moonlight, knowing that whatever challenges may come their way, they will face them together. Tunay nga walang makakasira ng isang matibay na relasyon, lalong-lalo na ang pundasyon nun ay matibay na tiwala sa isa't isa. Finally, the wedding. Minadali ni Sandro ang wedding nila ni Liv dahil ayaw niyang may manggulo pa sa kanyang nobya. Ang hall ay punong-puno ng bisitang tuwang-tuwa para sa kasal ni Liv at Sandro. Guests are mingling and enjoying the festivities. Sandro and Liv, glowing with happiness, are surrounded by well-wishers. Sa kasal ni Sandro at Liv, tila masayang-masayang lahat. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may taong nakuha pa ring manggulo sa kanilang pagdiriwang. Elsa, Sandro's ex-wife, walks into the reception with an air of confidence but also bitterness in her eyes. She spots Sandro and Liv, and her expression turning cold and malicious. Liv, alam mo, magaling talaga yang si Hudson sa mga pangako eh. Naniwala ka naman, diba? At Hudson na nagpapretend bilang Sandro, ang kapal din ang mukha mo, no? May bagong maluloko ka na naman. Sandro and Liv exchanged uncomfortable glances, trying to maintain their composure. Elsa, please. This is not the time nor the place para magwala ka. Umalis ka na ng matiwasay. Please. Oh, Sandro? Yan na bang bago mong pangalan? Masyado ka nang marunong umiwas sa akin, ano? Alam mo naman ang totoo, diba? Sandro tries to stay calm, while Liv stands beside him, her demeanor showing she's ready to defend him. Elsa, wag mo nang dagdagan ng problema pa. Wala ka ng lugar dito. If I could remember it clearly, hindi ba't ang liit ang tingin mo kay Sandra noon? Bakit ngayon nahabal-habal ka na? Hindi ka na lang ba nahiya sa sarili mo? Ha, Liv, ikaw pa talagang aangal? Alam mo ba kung anong klase ng tao ang mapapangasawa mo? Traidor yan. Ginamit lang niya ako para sa pera at kumpanya namin. Planado niya lahat, Liv. From the time he met me hanggang sa naging mag-asawa kami. He planned it well para ang kinilang negosyo namin. At kung wala na kaming silbihan, kakausapin niya yung mga kilala niya para lang masira kami sa mga investors namin. The guest starts to murmur, some looking uncomfortable, others surprised. Elsa, tama na yan. Tama na ang paninira mo. Sabi naman ni Sandro kay Elsa. Oh, Sandro. Ano? Hindi ka ngayon makasagot sa mga sinabi ko, diba? Dahil totoo lahat ng sinabi ko, right? Pag-delivery boy ka lang naman, diba? Lahat ng yon, plinano mo. Sandro clenched his fists. Liv steps forward protectively. Elsa, tama na. Hindi mo alam ang buong kwento. Nagnanakaw ka ng eksena dito eh. Alam mo naman ni Elsa, diba, na minahal ka ng totoo ni Sandro? Nagpanggap lang siya noon dahil gusto niya sana may umibig sa kanya kung anong klaseng tao siya. At hindi dahil sa pera niya. Alam mo yan, Elsa. Pero ano ba kasing ginawa mo? Liv, wala kang alam. Hindi mo alam kung paano niya ako niloko. Natural, he will cause you to believe that he's real. Pero makikita mo, Liv. Makikita mo rin kung gaanong kaitim ang budhe ng taong yan. Sandro looked at Elsa with mix of anger and pity. Elsa, tama na.
Hindi mo na ako kayang saktan ngayon. Alam natin pareho kung bakit tayo humantong sa ganito. Naging totoo ako sa'yo, Elsa. Lahat ginawa ko para sa'yo. Kasi akala ko, totoo rin ang pag-ibig mo sa akin. Sandro, traidor ka. Alam ng lahat yan. At hindi ka magtatagumpay sa pagpapanggap mo. Yung pagiging mabuting tao mo, kaplastikan yan. Suddenly, Liv's voice rings out, cutting through Elsa's accusations. Tama na, Elsa. Hindi si Sandro ang nanuloko at nag-traidor sa'yo. It was you, Elsa. Ikaw ang traidor. Nakalimutan mo na ata, Elsa. Ikaw ang nagtaksil sa kanya. Nahuli kayo ni Sandra sa hotel, di ba? What was that guy's name again? Jonathan? Nakalimutan mo na ba yan, Elsa? And what did you do kay Sandra during that time? Nagmakaawa siya sa'yong sumama ka sa kanya, right? But what did you do? Kumirengking ka kay Jonathan dahil sa pagkakaalam mo, mahirap lang naman ang asawa mong si Sandro, right? Kaya nga iniwan mo siya in exchange of Jonathan, right? Guests gasped in surprise. Elsa's face turned pale, her confidence crumbling down. Nanlamig na nga ang mga kamay ni Elsa as Liv continually exposes her and her nasty story. Hindi totoo yan. Si Sandra nga ba talaga nagsisinungaling? O ikaw? Aminin mo na, Elsa. You were the cheater. And you were the traitor. Apakalandi mo, Elsa. Alam mo, hindi ka rin nalalayo sa mga bayaring babae eh. Pera lang ang katapat mo. At ngayon, gusto mo pang sirain ang kasal namin? You dumped him, right? Bakit nandito ka ngayon? Elsa, unable to bear the truth any longer, minabuti niya na lamang na umalis sa venue. Hindi siya nagtagumpay sa kanyang ibinalak. Sa gitna ng lahat ng gulo, si Liv ang nagpapabatid ng katotohanan. She stood para ipagtanggol si Sandro laban kay Elsa. Sa wakas, napatunayan na rin ni Liv na ang tunay na traidor ay si Elsa at hindi si Sandro. Liv continually stood for Sandro. Ang galing din na attitude ni Liv because she doesn't easily believe people. She was so firm na ang paniniwalaan lamang niya ay si Sandro. Kaya nga ba, Sandro became so in love with her dahil hindi lamang nakatuon si Liv sa kung ano ang kayang ibigay ni Sandro sa kanya. She was so ready to give her share of love for Sandro. Liv believes that love shouldn't be 50-50. It should be the best of her 100% and 100% also from Sandro. Hinarangan man ng kung sino-sino ang naging pag-iibigan ni na Sandro at Liv, ay hindi iyon naging hadlang sa kung ano man ang kanilang mga plano sa buhay at sa isa't isa. Sandro and Liv lived their life enjoying the prosperity their hands produced. Mas dumami pa ang kanilang mga naging negosyo. Pareho din silang naging philanthropist. They helped students who couldn't afford to go to school and provided aid for cancer patients in various hospitals. Kaya nga ba super blessed din silang dalawa. Elsa and Jonathan eventually didn't make it. Lahat ng relasyon na may ibang intentions doesn't last long. Ika nga nila kapag hindi pure ay kusa na lamang matutunaw at masisira. Karma is indeed real dahil ang pamilya nila ay naninirahan na lamang bilang isang ordinaryong mamamayan. Sinubasta ng bangko ang kanilang mga ari-arian dahil hindi na rin nila ito kayang i-maintain. Napuno din sila ng utang dahil lang sa pag-attempt na lang masave ang kanilang kumpanya. Kahit nga ang kanyang lolo Andong ay nahihirapan na rin sa kanilang sitwasyon. They couldn't even have a good access to healthcare. Naghirap na nga talaga sila ng lubusan. You really can't outgive the universe. Kung masama ang binigay mo sa kanya, ay siguradong masama rin ang aanihin mo. It may not be now, but it's just a matter of time at talagang kukumprontahin ka ng karma mo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!